ng isang cool na water. Kapoy ang ako natin mo. So, dami na pa ako sa seminaryo. Isa pa may po ako. Siguro ako tema patapag sa ako. Good morning sa kanan. Good morning, kids. Morning for you. Okay, so we praise God for this morning. Hindi po niya ang ating mga kabataan. We have 50 plus kids na nagbalik, no? Positively sa aton niya calling last Tuesday, no? During sa aton distribution sa aton niya OCC boxes. Nagsubong ari sila. Hoping and praying na matapos nila attend, no? Ang 4 o lang 12 lessons na ginatudlog sa ilan. So may harap para sila 3 Sundays. Pero I do believe na ang inyong mga kabataan mag-abilin hasta matapos o hasta na magbalik ang Ginoo sa pagkuha sa aton. Harap ilang sila sa pag-attend sa Sunday School. Children, nabagyan ako? Nagsalito kanina sa inyo, ang instruction ko kanina sa inyo, hindi karo magbuwa sa simbahan. Para makapamatuloy ka mo sa pulong sa Ginoo. Okay? So, gabay pa lang na ang Ginoo mag-bless sa ato sa silang aga. Sa ato ng pagtuon, kita gihapon sa Keep Forward Christians. Padayon sa pagpanaw mga Kristohanon. Hindi mag-untad. Okay? Kundi padayon din sa pagpanaw. Nagdala kita sa atong na third view, no? Sa siningang pagtuon, gusto pa sa pagtuon natin sa siningang passage in Exodus chapter 14 from verse 17 down to verse 31. Nagkanang sa siningang story. Makarelate kita kung ano ang atong pagkaintangan subong. Kag i-compare natin, no? Is atuod nag-experience nila sa sinakman ng mga experience sa mga Israelites. But today, ay kita sa atong na third na point, nga napat sa atong na third na point, we finally notice the provision that help. No, sino dali sa inyo na naka-experience sa provision sa Ginoo? Abi bayaw mo. Ang provision sa Ginoo na napadayon din na kung isa, tayo naging ang provision sa Ginoo na sa wala-wala kami, sa wala-wala ako, dito man ang tiyon ang paghimunong sa Ginoo. So, dito nakita natin in Exodus chapter 14, from verse 17 to 31, manotis natin dira na harap sila sa pungasang pagmita sa bulig sa Diyos. Okay? Sa tumanggap iman, sa tumangaglaw man, kag sa mga tao na nag-posisyon sa ila, nagahilabot sa ila, nagalaga sa ila, nagapinahanglan din sila sa bahol-bahol na bulig sa Diyos. Kag dire sa sinay na istorya, ipakita man sa Diyos ang pinakabahul na bulig niya sa sinay ng mga Israelinon para hindi sila magkalamatay. Kagong isang na utod sa Ginoo, gina-experience man sa Diyos sa aton sila. Kagwalaan ko na notice man nga aragin tuod sa tikod sa pagpagingabot sa aton. Kung isa makahapag kita maharap din sa tikod sa ipit-ipit sa aton na kabuhi, arap din ang pagbulit sa Ginoo sa aton. Now, gusto na makita natin, they could not have gone forward if God had not provided for these helpful aspects. Kung natin na makita pala ang hinang story, imbis na doon makapadayon sa pagpanaw, kung ang Ginoo hindi magbulig sa ila. Sa adlaw man, ukod sa gabi, ukod sa tikoon man, na ginalaga sila sa kaaway. Kinahanglan din nila ang bulig sa Diyos.
kag kinahanglan man nila mismo ang pagsaling o ang pagtungo sa Diyos. Pero dili pala makita natin, okay, sa amin ang pagtuon sa nangyayad na mga Domingo, na nakita natin diri nga nag-aabot ang ila ng pagbasol sa Ginoo, pagbasol sa kay Moses, nga aging dala o kung pagwa pa sila sa may Egypt, kaysa arak sila sa kamilawan, kapatsyot lang man sila. Papatay sila sa gutom, papatay sila sa kaawhaw, papatay sila sa kainit, papatay sila sa kalamig o yogin, papatay sila sa balatian, and especially papatay sila sa kawal pero kaginalaga sila, kagpapatsyot sila tanan. Nag-apagpil sa ilang maupil sa Ginoo ang ginatawag na pagbasol sa Diyos sa kay Moses. Ambot lang sa aton. Ambot lang sa aton. May pila na pala ka beses na nagbasol kita sa Diyos. May pila na pala ka beses naging basol mo ako. So, dito makita natin na ang Ginoo kinahanglan din ang mga Israelinon dili kinahanglan din nila ang yoon ang presensya sa Dios nga mag-imaw sa ila agud na kun ano man ang ila nga kinahanglan ingunan sa Ginoo bisan pa sa Pilipinon ang kinahanglan din nila. Mga utod sa Ginoo tandaan kita sa tanan kation kinahanglan din ang Dios. Hindi ka paglipatan ang presensya sa Diyos, ano man ang ginahimo ta, di man kita nagakanto, nagapahuway man kita, nagatulong man kita ng gabi, nagakanto man kita sa ibang na lugar, ang iwagin ang presensya sa Diyos. Kaya ang presensya sa Diyos, ang muna ang makabulin lang din sa aton, wala na sa iban pa. Presensya ng sa Diyos. Now, kung na makita natin, in the darkness, God provided light to see. Ang muna natin na bago-bago lang. Sa kuwang iman, kinahanglan nila ang kapawa sa Diyos. Hindi nang katulong. Hindi ko susumula ang sundog na nabala. Minsan, hindi na pumahanap ng para magsana. Hindi man tumusok ang sulang light. Wala din sila sa sulok. Sino ang ginahimo lang na nila is matutod sila para nilin kasanap. Pupunta sila sa torch, pag isulok nila ng gabi, magpaanaw sila. Amo na natin taman sa punang. Kag sa amo mga panahon, tungod sa kadulog, kinahanglan nila ang pag-imuno sa Ginoo sa kapawa. Aradra, dinambadra sa may verse 19 at sa may verse 20. Ano nila ang ginambasa tulong sa Ginoo? Tumutin ko sa pagbasa. Sige, Exodus chapter 14, from verse 19 down to verse 20. Ano ang sa tulong sa Ginoo? Sige niya, and the angel of God who went before the camp of Israel moved and went behind them, and the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, that was a cloud and darkness to the one, and it gave light by night to other, so that the one did not come near the other all that night. Sa tungang gabi, o kung sa tunga sa katulong, ang Ginoo nagipuno sa ila sa kapawa. As in kasanagin. Literal na kasanag na ginahatag sa Diyos sa ila. Kung natin rin makita, nagpakita din ang Diyos sa iya tuman na kahong sa kabuling sa mga Israelino. Nagpakita din. Kaya pwede sila alakiyon sa mga Egyptians during every night. Kahit wala.
That is why Dimension 3, in between, sa kampo sa mga Egyptians, kag sa mga Israelites, dira nagbutang ang Ginoo sa kapawa, just in case na ang mga Egyptians mag-atake sa ila, makita nila sa pila ng mga mata. Budlay pala, mag-atake ang kaaway gabi. Di ba, sir? Budlay. Hindi mo makita kung ano ang ilang strategy. Kag usually, ang ilang gina-idea, o kung ang ilang ginahimo, ang pag-atake sa kaaway, dulong hit kaayo. And remember this, kung diin kanin ng mga dulong-dulong, ito ang pag-atake sa kaaway. Yan before. Kung pati man ako mo sa ako noon hindi, basta ako naghahambal sa inyo, ang pag-atake sa kaaway, arat sa kadulong. Kaya gusto sa kaaway, na dalpon niya kita sa kadulong. Pero kalapit lang. Nang sa unang panahon, ang Ginoo naghatag sa kapawa sa ila. Kagang kapawa, nagareplika na. Nasa Jesus, amo ang kapawa. Jesus is the light of the world. Siya lang rin ang kapawa, naghatag sa kasalan, sa bilog ng kalibutan, sa tanan ng mga tao na nadulman. Jesus Christ lang din. Naginapayagra sa iyang amulong, I am the light of the world. Nagtagaan mo sa kapawa kung sino man ang tao na magtuo sa ako. And you have that light. The light of the Lord Jesus Christ. Pala sa ipinuso mo. Kailangan sa tulong sa Ginoo, hindi pagtabunis ang kalalaw, ang kapawa na ara sa imo, kundi iiwan mo, ipakita mo, so that all men, all the women, all people na makakita sa imo kalay, sila man mismo makanotice, maka-experience sa kapawa ni Kristo Jesus. So, una din na makita natin na truth from this chapter, from this verse, that God naghatag siya sa kapawa sa sining mga katawan. Number one na answer sa sining truth is God gave a brightness to His people to guide them. Pag-iyak. Muna nga mabasa natin na title, Keep Forward Christians. Katamok na yun ako sa ilan, ang brightness, ang kapawa, ang sugat na arak sa ilan, ako na magpatayon sila. Pag sa aton man mga uod sa Ginoo, kinahanglan naman ang kapawa sa Ginoo para makapadayon kita sa pagpanaw man. Makapadayon kita. Di ka po na yung arak kita sa kadulong, kang wala sa kapawa sa Diyos, di ko simplingin. Butumon kita sa kadulong. Pag hindi kita makapadayon sa aton ng pagpanaw bilang mga Kristiano. Okay? Ang mga po sa sinahata, silang point na may arak kita. Sa libing palaso mo, ang imo na kabuhay. Again, sa libing palaso mo, ang imo na kabuhay. Ara agimban bala sa kapawa sa Diyos o kung ara ka sa kadulong sa kaaway. Gabay pa na makahambal din. Kita na nang makahambal din ang anak kita sa kapawa sa Diyos. Dahatag sa ato. Natungod sila mo lang nagagaya sa ato ng pagpapalito. Posible dito o na makapadagan sa pagpanaw. Posible dito makapadagan sa pagpanaw kung ang aton na mga mata na dulman sa kaaway. Posible dito. And number two, God gave a boundary to His people to guide them. Ako pinita namin. Tungod sa light na araw sa ila,
In between sa camps ng Egyptians, sa Israelites, grabe ang kamahawa sa Diyos nila. Kaya namin pagin, hintagaan sila sa Ginoo sa boundary para amo niya ang mga gwardya sa ila. Kag wala sa isa na record, halin sa pag-exile sa Ginoo sa ilalim sa Egypt, hasta sa kapilawan na nagapanaw sila during the time, during this time, hasta patabok sila sa Ginoo sa Red Sea. Wala dito record na sa Bible na may napatay. Doon din patay. Sa mga kaaway. Dahil ang Ginoo naghatag sa boundary sa ilan. Kaya Ginoo ako ang nagagawardya sa ilan. Kung man sa ato, no? Sa adlaw man, kung sa gabi, nagapaluway man kita, kung nagapanaw man kita, nagatrabaho man kita, ang Ginoo naghatag nila sa boundary sa ato. Praise God for that. Boundary. Katunod sa silang boundary, we are guarded. Pantayan kita. Kaya ang Ginoo mo ang ako naman ng bantay. Aring scar na makita niya sa ako na niya, this is the evidence of God's grace. This is the evidence of guarding sa Ginoo sa ako. Kagduwa ka lang ng sinanay lang, na ang Ginoo nagtipig sa ako na kabuhit, nagtipig sa ako na panimalay. Kaya ang Ginoo mo nang makita natin, isa ko na makita natin na kamaturan na ang Ginoo naghahatag sa guard sa ato, sa boundary. Wow! Magaling mo natin. Nang manotis natin na everyday buhay kita, the next day buhay kita, the next 2 days, next week, next month, next year, every year, naabuhay kita because God gave us a boundary to guard us. Salamat kita sa Ginoo. And number 3, in the depths, God provided land to step. Marami, no? Ang Ginoo naman niya ang naghatag sa ila sa kalagyan. Duta na ilang agihan. Kabalo ka mo na si Moses, nag-consult sa Ginoo. Ginoo, tingin mo kami paagyon. Siya ang nagpapakayo sa Ginoo sa kaalam. Ginoo, talay kami sa kaalam. Tingin kami maagi. Tingin kami maagi na bagwa. Ang na lugar. I-guide kami Ginoo. Then si Moses, ako naman ang pag-relay. During the time si Moses, kinatagapanguna. Hinapakunahan na din ang mga katawan sa Diyos. So, ang Ginoo rin na dinunog sa duta na ilang pag-aakyan. Number 1, God's people would be avoiding the mire or the beer. Ano ni sa ang word na? Number 1, God's people would be aware of His mind. Nga ang mga tao, kung tani, maging aware sila sa dahong o kung usog sa Diyos. Kaya ang ibang dis nila, hindi parating. Kung pila na kabilog, nakatausan sa mga Israelites na nag-journey, matabok sila sa Red Sea. Hindi nila tanan na ilang pagtuuan sa Ginoo, ang ilang pagsalit, ang iba na sila, na pagtuwa-tuwa. Ako na dati, grabe ang ilang mga pagbasol. Gagumot sila. Pero, ang mga tao din, may nag-aware man, yung may anak man, wala nag-aware. Ano yung bala ang makaya sa Diyos? Kung isa to, sa akin mo, kung ako wala i-relate sa akin, kung sa akin, kung isa, hindi kita aware sa kahong sa Ginoo. Kung isa kitid, ang ating na pagpamiksa sa kahong sa Ginoo, ayun, makaya ko ni pala ang bangon, makaya ko ni pala ang uwasan, o kung sa mga trabaho, makaya ko ni pala himukon, o kung sa mga examination, makaya ko ni pala masaron. Isa ay hindi na po aware sa kahong sa Ginoo. Pero rin nag-challenge aton that these people would be aware of His mind.
And we also, dapat kita maging aware man sa kusog, sa gahom, sa Ginoo, hindi niya mahimo. That's why makanta nga akong mga babaan, my God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Kaya sa Ginoo kanan. Napakala sa istorya sa Biblia, alin pa sa una, hasta sa natapos ng Biblia, ang nakuha ng Biblia, tapos na sa mga miracles, mga supernatural power na kita sa Ginoo. Naging nakahatag sa aton sa mga essence. Ang God is so mighty. Grabe kadamhanan. And number 2, God's people will be avoiding the fire. Tsaka naman ako pamasa. Beer. Pero paano ko lang ang word ng fire o beer? Ang word ng fire. Luntang na. Mat. Kung sa other panganda, sa sinunod na. Mat. Budlay na lang mag-api sa lutakon. Budlay. Siguro ka-api sa lutak. O, dapat sa mag-api sa lutak. Especially na araw sa mga sa kalamnan ng mga walay. Mag-api ka sa lutak. Budlay na bata sa ito nga. No, patay. Ako. Ang kanamin naman din, ang Ginoo, gusto niya na ang iyang mga tao magbitaw sa lutak during this time. Kaya mag-atis na sa lutak, ako na galing ang mga maglaman, no? Sa naman binaton na ang Ginoo naging tunok sa lutak sa ila, na ilang maafyan. Nauna din, ma-aware sila sa gahong sa Diyos, kaya naluwa, ma-avoid nila ang lao kaalagyan. Kung lao ang ilang alagyan, nasig sila maangkan sa ilang na kaaway. Kung nagaling sa mga utos dito mo, hindi ka mo mag-agi sa lao. Agi ka mo sa mga. Kaya kung mag-agi ka sa lao, kurit ang imo mapagpanaw. Kung mag-agi ka sa mara, dasig ang imo mapagpanaw. So, dapat mag-avoid. Mag-avoid mo kita. Mag-avoid kita. Ano sa sila mga mga. And so, kita sa letter B. In the difficulty, God provided a look to scare. Ako naman ay kanangin sa kabutlayan. Okay? Sa kabutlayan, ang Ginoo nang ipuno sa ila sa pala ng awon para sila lahat. Okay? Ano na yun? Number 1. This account ends with God looking in a further way at the persecutors. Na ang mga Israelites maglantaw kung sino ang mapatay sa ila. That is why kung may nagasunod sa ilang mga patay, ano ang matabunin sa mga Israelites? Madaas sila nilang pagpanaw. Nasigod na din. Nasigod na din kaya ang kontra. Ako kini ang gusto na itutlo sa Ginoo sa ila. Nagsiguro niya ang during this time, niya ang mga Israelite, nagagawa niya ang handog. Imagine mo lang, kung ikaw Israelite during this time, may mga kawal sa Egyptians, maupod sa kay Pero na nagalakas sa inyo, magpupusod mo pumatay. Wala kang alagdan. Feeling nyo, corner ka mo kay dagat. Okay? Kag may mga karwahin sila, kamu panaw lang. Dala niya mga family, bata mo, sanggol mo, mga sapat mo. Okay? Mga tent nyo, mga kagamitan, dalayo pa. Sila ang nagasakay sa karwahin. But you know what? Ang kahatlong na ara sa ila, ang ipakita sa Diyos sa ila, para sila mismo magdasig sa ila na pag-anaw, agod na maka-eskapos sila sa kaaway na magpapay sa ila.
Gani sa ato nga ispahan man, ang muna yung daan na doon. Kasigon taman ang ato nga pagpanaw. Amen? Hindi kita mapunta. Paano kita sa padasin? Ang magbalik sa Ginoo, ato ko na makita. Last 2 years, ato ma-feel ang silent years. Hindi man silent, no? Pero I mean, wala ang mga crimes, wala ang nagkalatawin. Kasi nataway. What you do? Kung ato makita sa buong na ato ng palibot, crime rin, crime dito, crime di kita lang ang malugar. Okay? Muna sa mga kakagayutangan. Patay na rin, patay dito, patay kung di kita lang. Disgrasya rin, disgrasya dito. Okay? Earthquake rin, earthquake dito. Gira rin, gira dito. Okay? Pestilence rin, pestilence dito. Pinapahayag na siyang Ginoo ang iyang ginahambal sa iyang ang pulong na ina mga ehemplo sa pagbalik sa Ginoo dahil sa dahil sa mga challenge sa pulong sa Ginoo so padayon ka sa pagpanaw nagdasigon mo sa pagpanaw walainin ang padayon din ka mo sa pag-alagad sa Ginoo na walay lahat kundi ang katutong nakatinuhin, nakapisan sa pag-alagad sa Ginoo, hindi nyo pagpabayin. It's because nakita tanan, magpapauli sa Ginoo, nakita tanan, nakaatubang sa Ginoo, kaglatawon sa Ginoo, ang aton na mga ginpanghimo na sa kalibutan, i-judge kita sa Ginoo kung sino kita, ano ang ginimo ta sa kalibutan. Subong panangalaan ang kulong sa Ginoo, and sunod sa puputin, nag-remind sa aton, panayon sa paglakad, panayon sa pag-alagad sa Ginoo, tukuman na ang Ginoo, kaya ang Ginoo lapit na lang sa pagkuha sa aton. Akong tani, wala na sa bagay ang tanang ginapangkinsal, kundi ang aton na Diyos na dapat natin alagayon sa aton. And last, before we conclude, next Sunday, ay naman natin mapagatutan. This account ends with God looking in a favorable way at His people. Wow! Ano yung kinapin? May katahog na pabor ang Ginoo sa sining mga standards. Favorable way sa Ginoo para sa iyan. And same thing to us. Ang Ginoo na dalantawan sa favorable sa atin. Palaan ko ang Ginoo naghahatag sa inyo sa inyo tuwag komportable na pagmamabuti. At ina magpabor sa Diyos sa inyo. Palaan kita. Kung wala man kayo sa isa sa atin na makahambal, na ang Ginoo wala din ang pabor sa atin. No? Ang Ginoo na nagpabulit sa atin. Pinagpakita lagi ang iyang mga sa atin. Kaya mo nang makita natin sa iyang mga katawan. Dahil makita natin ang Ginoo sa araw na sila sa Red Sea. God told Moses, yung dahil ang iyong amon sa tubig, kaya tubig nagbuka, kaya ilang ginagyan, bukod lako, bukod masa. Mala ang ilang ginagyan. Grabe, no? Nagawag sa inyo. Mala ang ilang ginagyan. Kung ano lang kanina, kung mere to, kung man to, o kung man to, sigurado maagtan sila kasi arang na ang tawag ni Pero. Tuloy-luman, mala ang ilang ginagyan. Insipida na katalbok sila tanan. Tananggit. Wala ka na bilin, wala ka na lubos. Tananggit. Ang mag-explore man ang ilang mga awal sa Pero, kung tubig balik sa Ginoo, ang
nila from Egypt, hasta na nabok sila sa Red Sea. Pero ang story nila, sa piyak naman ng lugar, kung doon, nagpanalo. Kailangan sa story, no? Do feeling ko, nag-storytelling na po sa mga kabataan, hindi po dapat sa mga kabataan. Pero kanangin lang na ang Ginoo nakaibaw sa kanya. Ang challenge ng Ginoo, from first Sunday, second Sunday, third Sunday, na ang Ginoo naghahambal sa atin. Christians, keep forward. Do not quit, step forward. Keep forward. Good morning sa ating tanan. Ha? Sorry. God instructed His people to go forward, and if that is God's instruction in our lives, then He will give us the message and the means that we need to go forward. That is why keep reading, keep meditating, keep listening, no sa mensahe sa pulo sa Ginoo. So that kita naman gusto naman magpapalita tayo. Salamat din sa sinihada na may Panginoon ikaw mga bless sa aming tanan. As we close sa sinihang story na amang Panginoon kinapungan, the story of the Israelites with Moses, kung paano sila Ginoo in-exile dito sa Egyptians, tungkol sa Egypt, na grabe dito ang pag-slave sa ila. Kailangan sila Ginoo sa system sa kalibutan. Kailangan sila Ginoo sa tao. At Lord, ang story nila ng mga aling sa iyo, pagkuha mo sila, hasta rin patabong mo sila Ginoo, nanging na kong Ginoo, may na kong Ginoo meaning sa ako, may na kong message Ginoo sa ako. Kabay Paginoon ng insight, magkapagpilit sa ako ng mga puso. Bless